Nakakayan. I-temple lang po natin ng konti. Hello. Yan. Hindi naman po ako mukhang nagtitinda ng appliances. Hindi naman po. Okay, so tayo po ay... Hello, sound check. Sige po, tayo po ay magsatayo at gusto ko po sana ngayong gabi ay inyo pong buklatin ang inyong mga Biblia. Mas maganda pong tayo ay nagbubuklat ng ating pong mga sariling Biblia. Dahil po tayo ay makikinig po ng salita ng Panginoon, tayo, wala naman pong problema sa nasa screen. Pero mas maganda pong inyong mabasa po mismo sa inyong mga Biblia. At maniwala po kasi hindi, malaking tulong po yan. Kaya kung kayo po mayroong mga highlighter, pwede nyo pong guhitan, lagay ng counting notes po yung mga nasa gilid. Upang ating pong, pag inyo pong nakita uli yung verse, inyo pong maalala ano bang ibig sabihin po ng versikulong iyon. Okay na po ba ang sound ko? Or medyo nasa balon pa, nasa wilderness pa po? Habang kinakaon, tayo po magbasa na kanyang mga salita sa Matthew chapter 15. Verse, simulan po natin siguro, salitan po tayo. Mula sa verse 1 hanggang 11. Salitan po tayo. Kung ang ano man pong hawak ninyong lingwahe or translation, pero ako pong simula din, sabay-sabay po tayo sa verse 11. Okay po. So, sabi dito, nagmagkagayon ay nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga Fariseyo at ang mga eskriba na nagsisipagsabi. Tinapay. Yan. At siya ay sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Datapwat sinabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o kanyang ina, yaong mangyayaring pakikinabangin mo sa akin ay hahain ko na sa Diyos. Kayo ngang mabagbaing babaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi, at pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sa kanila sinabi, pakinggan ninyo at unawain. Sabay-sabay po. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig at ito nakakahawa sa tao. Tayo po muna lumapit sa Panginoon. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, magandang hapon po Panginoon. Salamat pong muli Panginoon sa patuloy na buhay na pinapahiram, sa kalakasan ng katawan, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa inyong pag-ibig na hindi nagbabago, sa inyong provision, sa inyong blessings, sa mga nagdaang pong araw, Panginoon, ngayon din. Salamat kami nagkatipon-tipon po ngayon upang mag-araw po na inyong mga risadalayan ko po, Panginoon, lalong higit ang inyong lingkod. Inyo pong gamiting mayaman, Panginoon. Ilayin niyo po sa lahat, Panginoon, sa kanang kapurihan. Kayo po umakita, Panginoon, sa inyong mga salita. Ilagay niyo po sa inyong likuran. Kayo po magsalita, Panginoon. Kayo umakita nila. At aming mapatunayan mismo sa aming mga sariling Biblia ang aming pinaniniwalaan. Ang mga bagay na itinuturo sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway, kayo po maglayo. At aming intindihan, Panginoon, aming pag-aaralan, gayon din may apply po sa aming mga buhay. Gayon din, Panginoon, sa mga kapatiran po namin papunta pa lamang, kayo po mag-ingat, sa mga nanonood po sa online. At sa mga narito, Panginoon, ay kayo po ang mag-bless. Makarating po ang mensahe ninyo, Panginoon, lalong higit sa inyong lingkod. At sa bawat isa po makikinig, kayo po ang mataas, mapupurihan. Patawad po, Panginoon, sa mga nagagawa pa rin mga kasalanan. Salamat sa inyong pag-ibig na hindi nagbabago at sa kapatarang walang hanggan. Ito yung dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak, ang Panginoong Jesus. Amen. So, okay na po ba ang sound na? Okay na? Medyo okay na po? O medyo naiging? Medyo naiging po din sa harap. Okay, so ang ating pong title ngayon ay Honor Not His Father or His Mother. Yan po ay ating makikita sa chapter 15 verse 6 ng Matthew. Ngayon, ako po muna ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli pong nakatayo po sa inyong harapan. Alam niyo po, isang malaking pribilehiyo po makatayo dito. Dahil hindi naman po lahat nakakatayo sa likod dito. Pwede po magpaawit, pero ilan lamang po kaming nakakatayo sa likod ng pulpitong ito. At yung po tinetreasure ko bilang isang pribilehiyo. Dahil alam ng Panginoon na aking naging buhay sa mga nakarang araw. Alam niyo po naman nakakasama ko dito. Lalo higit alam po ng Panginoon na aking naging buhay. Kaya kung sa performance ko po babase ang Panginoon, ay hindi po ako makakatayo sa likod po ng pulpitong ito. Pero salamat na sa biyaya at pribilehiyo po ng Panginoon ay makapagdala po ng kanyang mga salita. Ganun din, alam niyo po sa pulpitong ito ay nakakatakot din.
yung po kasing pwedeng magkaroon ng temptation na yung show off, na ang galing mo magsalita, ang galing mo magdala, nakaka-bless ka, brother. Alam niyo po, pero pag alam mong kilala mo ang iyong sariling buhay, matutunaw ka eh. Dahil kilala mo ang iyong sarili, kung kabunal mo ga, kilala mo ang iyong sarili. Di ka po yung mas nakakatunaw, mas nakahiya. Pero salamat po sa Panginoon, sa pribilehiyo nga po, at sana lumalim po sa turo po ng Panginoon na biyaya lamang po ang ating lahat ginagawa mula sa atin pong at nalayan ko din po sa Panginoon, habang ito po yung pinaprepare ko kanina, na ako po yung maging blessing talaga po sa inyo. Hindi, dahil alam ko ba madaming weakness din ng isang Andrew, madaming ding, pwedeng maging katisuran, pwedeng maging discouragement. Pero ang dalangin ko po ay maging blessing po ang aking pong, ang salita po ng Panginoon na aking pong dadalhin. Okay po. At sana po yung maging positive outcome ang ating pong pag-aaralan. Alam niyo po, sa magandang matreasure din natin ang ating kaligtasan. Dahil alam niyo po, kung tayo hindi naligtas, hindi ko kayo makikita or hindi niyo makikita ang inyong sarili simbahan. Baka tayo ay nasa dati para nating buhay at baka hindi na tayo mga buhay. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon na tayo po ay naligtas, nakakilala, napatawad sa ating mga kasalanan, nakakatiyak ng langit at ngayon po ay nagdidipon upang mag-aral po ng salita niya. So, ngayon po sabi ko nga po kanina, ating pong hawakan ng ating mga Biblia upang inyong mas, hindi po mas, kundi inyong mas matreasure na meron kayong Bibliang hinahawakan. Minsan po, pag ako nagtitingin sa aking mga bookshelf, may mga Bible na, yung pong maliliit, na parang luma na. Ngayon, pag binabasa ko siya, parang ito yung nakakalimutan. Alam niyo po, pag dinala niya sa mga bilangguan, isang ginto ang merong Biblia. Pag dinala niya sa lugar na pinapersecute ang merong mga Biblia, ginto ang kanilang tingin. Sa Biblia ang iyong pinapagabukan. Sa Biblia ang iyong tinatanggihan. Sa Biblia ang ayaw mong basahin at tinatamad kang basahin. Dalhin mo sa ibang lugar yan ay ginto, at yan ay kanilang sobrang tinetreasure. So, ang Biblia pong ating hinahawakan, ano man po yan po ibigay, inyong binali, ating pong i-treasure, kaya kung meron po magpa-flash ng mga verse mamaya, pero bago po nila i-flash, inyo po muna basahin sa inyong mga Biblia. Okay po. So, tayo po ay nasa pag-aaral pa din as a part of our introduction po, tayo nasa pag-aaral pa din po ng pamilya. At kamusta na po ba ang inyong mga pamilya? Kamusta na po kaya? Ito ba ang ating pagtatalakay nito sa loob ng 3 buwan ay nagiging maganda? O baka po kayo ay naghihiwa-hiwalay na? Or kayo ay nagkakaroon problema? Ano niyo po kung bakit po natin tinatalakay ito para magkaroon ng betterment sa ating po mga pamilya? At ako po mismo ay nagpapasalamat sa Panginoon na naging way po ang ating pag-aaral na ito upang masimulan po ang aming family altar ulit. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, hindi po para mayabang, kundi yung pong biyaya na, dahil kilala niyo po ang andal, napakadaming backslider sa andal. So, pero salamat sa Panginoon na kami po ay nagkaisa, na muli po nabuksan. Kasi madali naman po magbukas madaling unang week, ay ngayong year, makapagsimula kami. Pero ang dalangin po namin ay kayo may mapagpatuloy. At yung pinaging positive pong outcome po sa amin, nagkaroon kami, kaya po kayo aking ini-encourage, na bago kayo kumain or bago kayo matulog, kayo muna sama-samang magbasa ng Biblia, magkwentuhan, kamusta ang iyong araw, anak? Oy, tatay, kamusta ka sa trabaho? Hindi po yun masama. Yun ay makakatulong po sa inyong pamilya dahil alam niyo po, lalong higit ngayon, pag tumingin kayo sa isang pamilya, lahat ay nakatungo. Hindi mo nanalangin. Lahat ay nakatingin sa social media. Oy, magchat-chat. Labas na kayo, kakain na tayo. Sa messenger na lamang po pinapadala. Alam niyo po sa bahay, pag yun ay lahat nasa kwarto, patayin niyo ang wifi, maglalabasan lahat yan. Alam niyo ba sa bahay ganun Ayaw lumabas, patayin nga ang wifi. Pati nasa CR, nalabas. Yung pala kaya ang tagal sa CR, ay naka-wifi. Kaya po mahalagang dahil tayo po ay magkaroon talaga ng betterment po sa ating pamilya. Dahil ang pamilya po isa sa in-emphasis din po ng Panginoon na isa pong dapat nating pahalagahan. At sa mga ang mga pamilya po ay puno ay mga ligtas na, mga mananampalataya, i-treasure niyo po yan dahil ay pinapangarap na mga patunay na nanalangin ng mga unsaved loved ones. I-treasure niyo po yan. At yan po yung aking tinetreasure. At ganoon naman po sa mga kasama niyo pong hindi pa ligtas, mas tayo po yung mag-igi dahil meron pa tayong inaakay. Walang time para tayong mag-backslide. Walang time para tayong manghina. Sabi nga kanina, be an example. Para yung mga susunod sa'yo, tama ang kanilang pupuntahan. Tayo, alam natin tayo nang hihina, alam natin tayo nagkakasala pa din, pero sa biyaya po ng Panginoon tayo magpatuloy. Tayo, kapag linggo ng hapon, tayo nakakapakinig ng mga pasalamatan, sila ay nagpapatuloy sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan. Tayo wala pa sa kalingkingan ng kanilang mga pinagdadaanan, pero sila nagpapatuloy.
Hindi para tayo ay i-manipulate yung ating nararamdaman, kundi yung ating nararamdaman ay lalong humila sa ating magpatuloy po sa Panginoon. Wala ka ng ibang pupuntahan na mas gaganda pa sa Panginoon. Sabi nga ni Peter, Panginoon, saan ka may pupunta? Nasa iyo ang buhay. So ngayon po, ating pag-aaralan ay yung kung bakit nasabi ng Panginoon yung honor not. Kasi po sa mga red letter Bible, red letter po yung verse na yon. Ngayon, ang Panginoon po mismo nagsabi, hindi niya iginagalang ang kanyang ama at ang iyong ina. Kung ating babasahin, ba't sinabi ng Panginoon yun? Ibig sabihin, biblical pala na wag igalang mga magulang. Alam niyo po, kaya mahalagang ating po mapag-aralan ang kwento po diyan. Kasi po sa panahon ngayon, uso po yung issue sa mga pamilya. Yung mga isyong dapat bang sustentuhan ng mga anak ang kanilang mga magulang kapag nakapagtrabaho na? Tama bang manirahan pa din ang mga anak sa pamilya nila? Kapag nagkaroon na ng pamilya, madaming tayong masasakop po diyan. At sana po ay magkaroon ng positive outcome ang ating pong pag-aaralan. Dahil po sa context, ang sabi po ng verse 1, ang Panginoon po ay nagtuturo, then lumapit ang mga Pharisees at ang mga scribe. At nakita ng mga Pariseyong ito, ang sabi, bakit itong mga alagad ng Panginoon or mga apostol niya hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Kaya gabi nagpa-practice pa noon? Wala na, maski grasahin ng kamay, basta gutom na, wala na, kain na. Alam niyo po, yan hindi ngayon lang issue. Yan po yung issue na nung panahon pa ng Panginoong Sus. Bakit itong mga alagad na ito hindi naghuhugas ng kamay? Kasi po, sa kanilang tradisyon, sabi ng mga Pariseyo, nagsisilabag sila sa salit-saling sabi ng mga matatanda. Ang sabi po diyan sa verse 3, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, yung tanong ng mga Pariseyo ay sinagot din ng Panginoon sa tanong din. Ang sabi niya, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. So ang sabi ng Panginoon, kung meron kang connection sa aking mga alagad, ating ding balikan ang iyong ginagawa. Bakit naman kayo, ang sabi ng Panginoon, ay igalang ang inyong mga magulang? Bakit naman kayo lalabagin niyo ang utos ng Panginoon dahil lang sabi ng mga matanda? Sino kayo matandang yan? Hindi na po matapos yan eh. Sabi ng matanda, sabi ng kinagisnan. Mahirap po kasing pamantayan natin ng kinagisnan. Tama po? Kung ang kinagisnan ng iyong mga magulang ay pumatay, papatay ka din ba? Hindi. So, magiging double standard ka. So, ngayon po, sabi din sa kwento, sabi ng verse 5, datapwat sinabi ninyo, sabi po pala ng Panginoon sa verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. 10 commandments po yan. At ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Siya po ay pwede na sa death penalty. Then verse 5, datapwat sinabi ninyo, sinong magsabi sa kanyang ama o kanyang ina, yaong mangyayaring kapakinabangan mo sa akin ay hain ko na sa Diyos. Then verse 6, ito na po yung sinabi ng Panginoon kung bakit po red letter dyan. Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalaan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-sabi. So yung palang sinabi ng Panginoon ay sabi mismo ng mga Pariseyo na yung kanilang hain, katabang kwento, obligado ang mga anak na tumulong sa kanilang mga magulang. Okay? So, bilang ikaw ay anak, ikaw ay meron ng kakayanan, ikaw ay kumikita na, obligado kang ikaw ay magbigay sa iyong mga magulang. Ngayon, ang kwento, sabi ng mga Pariseyo, kapag ikaw ay nagbigay na sa Diyos, okay lang na huwag ka na magbigay sa iyong mga magulang. Parang ayos. Nagbigay na ako sa Diyos. Huwag na ako magbibigay sa iyong mga magulang. At yun po ang itinama ng Panginoon at yan po ang ating itatama ngayong gabi. Yung bang honor not his father or his mother ay tama. Sa title pa lamang po ay hindi na tama dahil not eh. Dahil sa ating mga pinag-aralan, igalang mo, sundin mo, huwag mong pabayaan ang pagsunod sa iyong mga magulang. Kaya po ating itatama, ano bang ibig sabihin na huwag nang igalang or hindi na iginagalang ang iyong ama at ang iyong ina. So tayo po ay magsimula na. At sana po yung maging mabilis po ang ating preaching ngayon. Number 1, yung pong Torah. Pag sinabi pong Torah, sa kanila ko po nakita, ito po pala ay Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, o yung pong tinatawag nating Pentateuch. Pentateuch, kay Romel. Pentateuch. Ngayon, kung bakit ko po nakita yung Torah na yan, dahil sabi po ng verse 4, diyan po natin makikita, buksan niyo po sa inyong mga Biblia. Yan, para po inyo makita. Sabi po ng verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, so ang Panginoon po yung nagkukot ng Biblia, sabi po niya, igalang mo ang iyong ama
at ang iyong ina. Yun po ang sabi ng Exodus chapter 20 verse 12. Kapart po siya ng Ten Commandments. Then, ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. The law of God required that a son should honor his parent. Yan po yung atin na pag-alala na. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi po yan ng Biblia. Atin pong tatandaan na yan ay sinabi ng Biblia. Hindi yan sinabi ng mga worker, ni pastor, ng kung sino man. Yan po yung sinabi ng Bible. Kaya bilang naging anak, kahit po tayo, kayong mga magulang na, kayo ay naging anak din minsan. Kung buhay pa inyong mga magulang, subject pa din po ang sabi niyan, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So, utos po mismo ng Panginoon ng kanyang salita na igalang ang ating mga magulang. At ang sabi po diyan, sa among other things, that he should provide his needs when he was old and in distress. Sa kautusan po, dapat lamang ng mga anak ay magbigay sa kanilang mga magulang kapag sila'y nangangailangan. So, siya po ay nasa Biblia. Ngayon, yung pong paggalang diyan sa Exodus chapter 20 verse 12, inyo pong balikan, sa inyo pong mga Biblia, Exodus chapter 20 verse 12, inyo pong guhitan, lagay nyo sa taas, 10 Commandments. Para po, pag tingin po sa Saneya, nung kanyang pinabuklat ang kanyang Biblia, alam niya eh. Kung nasaan, kasi siya yung nagbubuklat ng mga Biblia. Ngayon po kaya, pag tayo, nasaan ang 10 Commandments? Nasa Bible. Search na lang sa Bible app. Pero ngayon po, ating tingnan mismo sa ating mga Biblia. Ano sabi po ng Biblia? Pakibasa nga po, Exodus chapter 20 verse 12. Ready now? Read. Okay, so ang sabi po ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Wala pong nakalagay na kondisyon. Malinaw po sana sa atin yan. Hindi sinabing, igalang mo ang iyong mabait na nanay. Or kaya igalang mo ang iyong galanting tatay. Or ang iyong masipag na tatay. Wala pong kondisyon na sinabi diyan. Ang sabi ng Biblia, once na naging tatay mo, once na naging nanay mo, dapat mo siyang igalang. Hindi dapat conditional ang ating pagsunod. Ang ating pagsunod sa ating mga magulang ay walang kondisyong kinukuha ang Panginoon. Magulang mo, iyong tatay, iyong nanay, miski yan ay mabunganga, miski yan ay namamalo, miski yan ay hindi mo kasundo palagi, dapat mo ba ding igalang? Bakit? Dahil sabi ng salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sinabi ng Diyos, hindi sinabi ng mga tanda, sinabi ng pastor, o sinabi ng mga worker, o sinabi ng magaling na preacher. Ang nagsalita po mismo ay ang Panginoon. Kinote niya sa Exodus chapter 20 verse 12 na dapat mong igalang ang iyong mga magulang. So dapat po, kaya po minsan nagkakaroon, dito ako kay mami kasi dito laging mabait. Dito ako kay daddy kasi dito ako nakakakuha ng malaking baon. Alam niyo po kung bakit nagkakaroon ng ganon? Kasi ang pumapasok sa mga bata, conditional. Pero sa Biblia, wala pong kondisyong kinukuha. Basta yun ay magulang mo, dapat mong igalang. At yung paggalang po ay napakadami yan. Hindi dapat lang sa bibig natin ginagalang. Napakadami pong aspeto na madadaanan kung sa paggalang po ng ating mga magulang. So, sabi po dito, sa 21 verse 17 naman po, kasundo nung ang lumait sa kanyang mga magulang ay mamamatay na walang pagsala. Yan po kinote din sa Old Testament, sa Leviticus 21 verse 17. Pakibasa po ng lahat ng mga magulang na po. Magulang na may anak, hindi po yung magulang na magulang. Okay po, Leviticus chapter 21 verse Exodus 21 verse 17. Okay po, ready now? Read. Maliwanag po. Ang sabi diyan, at ang lumait sa kanyang ama o kanyang ina ay papataying walang pagsala. Yung po palang ikaw ay sumuway, lumait sa iyong magulang ay karapat-dapat na for death penalty. At ang more on death penalty dati ay babatuin sa bato. Pupulot sila mga bato, hindi po mga jackstone ha. Yung literal na bato, dadalhin sa plaza, then dadampot ng bato at babatuin hanggang siya mamatay. Yung pong hindi mo paggalang sa iyong magulang ay karapat-dapat na sa ganong kalagayan. Kaya po sabi ng Biblia, dapat po natin igalang dahil kung Old Testament po ang pairalin, ubos na po tayong lahat. Pag ikay ni-report na ikay lumait sa iyong magulang,
Ubos na lahat. So, ang sabi po ng Biblia mismo diyan, sa isa po pong verse, Leviticus chapter 20, verse 8 and 9. Buksan niyo po sa inyong mga Biblia. Sabi po diyan, sa mga anak pa naman po ngayon, anak pa lamang. Yung pong hindi pa nagiging magulang. Okay po, ready now? Read. Okay, so sabi po diyan, pinalinaw po ulit ng salita po ng Panginoon na qualified na ang pagsaway sa mga magulang sa death penalty. Kaya po, ito po as I pick po ha, hindi po para mag-discriminate ang mga magulang. Madami po ngayong mga batang spoiled. Okay po ha, huwag niyo po akong tingnan lang masama. Ako po ay nagsasalita dahil ito po ang aking nakikita eh. Madami pong bata ngayon ang spoiled. Ngayon, yung mga magulang na pinapayagang sila ay minumura ng kanilang anak, pinapayagang sila ay nilalait ang kanilang mga anak, pinapayagang binabasta sa kanilang mga anak. Pero kung babalik po tayo sa Old Testament, kawawang iyong bata. Qualified for death penalty. Pero sa magandang mong balita, wala pong mababanggit sa Biblia na yan po yung ginawa. Wala pong anak sa Biblia na pinatay po sa bato. Pero kung may nangyaring ganun, na meron talaga bilang anak, siyempre naman po, nilait, ikaw idadalhin ko sa plaza, ipapatay ko, mahal niyo naman ang inyong mga anak, hindi ka po. Hindi niyo naman magagawa yon. Pero atin lang po ina-emphasize na yung paggalang sa magulang ay utos po ng Panginoon sa Biblia. Okay po. Kaya sabi po diyan, pinapatay ng walang pagsala ang lumalait sa magulang. Kasi po mabigat po talaga bilang isang, kunwari sa mga nanay, kayo ay naghirap dalhin ng 9 months, kayo ay madabing tiniis, ayaw niyong padapuan ng lamok, ayaw niyong nagugutom, ginagastusan ninyo, ayaw niyong nai-stress, iniingat-ingatan nyo din paglaki, kayo igaganin na lang. Bilang tayo man naging anak, isang malaking kasalanan po yun sa Panginoon at sa ating mga magulang. At kung tayo pong ganoon, hindi pa huli, tayo mag-sorry sa ating mga magulang. At hindi po yun, tayo ilumiit ang ating pagkatao. Ang pagsasorry po hindi mo ikaliliit. Yan ay iyong ikalalago. So, ang sabi po ng Biblia, malinaw na sinabi po ng salita ng Panginoon sa Bible na dapat mong igalang ang iyong mga magulang. Walang condition, at kung hindi ka gumalang, qualified for death penalty. Pero tayo po nagpapasalamat na hindi na po yung ginagawa ngayon. At sabi nga, hindi naman dahil tayo nasa ilalim ng biyaya ay ating aabusuhin. Kundi tayo magpasalamat at magsumikap sa Panginoon. Apo, so sana maging malinaw, yung pong number 1 natin, yung honor not his father or his mother, yung pong, ano ba yung kautusan na sinasabi ng Panginoon? Atin pong nililinaw, ano ba yung kinukot ng Panginoon sa Matthew chapter 15, verse 5, sinabi ng Diyos. Ano ba yung sinabi ng Diyos? 10 Commandments. Igalang mo ang iyong mga magulang. Okay, number 2, ay yung pong tinatawag nating tradition. Okay, so ang tradition naman po, dahil ang naging issue nga po dyan, dahil ang pinapractice ng mga Fariseo, ng mga Saduceo, or mga Skriba, ang kanila pong pinapractice ay tradition at lumalampas na sa kautusan po ng Panginoon. Tingnan niyo po sabi ng verse 3 and 5. Verse ng verse 3, at siya sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo nagsisilabag sa utos ng Diyos? Dahil sa inyong salit-saling sabi. Then verse 4, sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siya ang walang magsala. Yun po yung sa Torah. Then verse 6, at verse 5, datapot sinabi ninyo, sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakinabang mo sa akin, ay hain ko na sa Diyos. Yun po yung tradition nila. At ang tradition po ay wala po sa utos ng Panginoon. So, ang tradition po diyan, habang sumasabay po ang sila po yung naniniwala, nung binigay ang 10 Commandments kay Moises, merong sinabing orally. Nang sabi, ito yung nagpasa ng pasa at kanila pong ginagawa. Ngayon, ang tradisyon ay ganito. Kapag ikaw ay isang taong kumikita ng pera, pag ikay once na nag-giving na sa Panginoon, binigay mo na sa Panginoon, hindi mo na kailangan magbigay sa iyong mga magulang. Magandang pakinggan kasi isang gastos lang. Ngayon, aside po diyan,
the Jesus teacher said that it was more important for a man to dedicate his property to God than to provide for the needs of his parent. Yan po yung tradisyon. At sana huwag po natin kalakihan yan. Dahil sabi po diyan, ang gustong palabasin ng teacher, mas mahalaga ang Diyos kaysa sa iyong mga magulang. Parang tama naman eh. Dapat lamang talaga ang Panginoon. Pero merong mali eh. Hindi ang standard nila ay yung di sinabi ng Panginoon. Ang standard nila ay yung kanilang mga tradisyon. Na pag mas nais nilang unahin mo ang simbahan, unahin mo ang Panginoon, at kahit wag ng iyong mga magulang, hindi po yan ang utos ng Panginoon. Hindi yan ang nasa Torah, hindi yan ang nasa Bible. Ang sabi ng Panginoon, once na ginagalang mo na siya, kasunod na niyan ang paggalang sa iyong mga magulang. Kaya sabi po diyan, yung pong sa Mark chapter 7 verse 3, sige nga po, inyo pong bukasan ulit sa inyong mga Biblia. Mark chapter 7 verse 3, pakibasa po ng ayong mga nasa kaliwa sa inyong pong mga Biblia. 7 verse 3. Kayo po mga nasa kaliwa. Okay, ready now? Read. Okay, then pagpasok po ng verse 11. Mga nasa kanan ka naman po. Ready now? Verse 11, read. Okay, yung sabi, yung itutulong ko po sa nanay at tatay, inaibigay ko na po sa Panginoon. Yung dapat para sa inyo, inaibigay ko na po para sa Panginoon. Siya, yain na po. Yan ang kanilang pinapractice. Na kapag nagbigay ka na sa Panginoon, okay na, wag na ang iyong mga magulang. Pero yan po yung itinama ng Panginoon dahil hindi yan ang kanyang turo. Hindi yan ang nais dapat mangyari. Ang dapat mangyari, yung once na inuna mo ang Panginoon, kasunod na niyan ang iyong mga magulang. Honor your father and your mother. Kaya po dumating sa point, sa bipo ng Biblia, kaya yung ating title dyan, honor not his father or his mother. Kahit wag na ang iyong mga magulang. Basta nauna mo ang Panginoon. Pero sabi po diyan, contemporary lamang at gawa ng tao, tulad po ng paghuhugas ng kamay. Wala pong mismong inutos ang Panginoon na maghuhugas ang kamay bago kumain. Maliban na lamang po kung kayo ay nasa high priest. Kailangan po talaga na maghuhugas muna ng kamay, then bago po humawak ng mga handog. Ngayon, pagdating sa mga normal na Israelita, wala pong mismong inutos ang Panginoon. At ito'y sabi lamang ng mga matanda, pumasa. Kaya nung nakita ng mga Pariseo, ito mga alagad, ba't ito yung mga hindi naghuhugas ng kamay? Ay kakain. So, ang sabi, parang may COVID. Kaya, ang sabi po diyan, pamahiin lamang o sabi ng mga tanda, yung paghuhugas ng kamay, at yung pag nagbigay ka na sa Diyos, hindi mo na kailangan magbigay sa mga magulang. Pero tayo pinalaman na hindi lahat ng kasabihan ay masama. Tulad ng paghuhugas ng kamay. Kunwari, ikay galing CR, maghuhugas naman ng kamay. Yun naman po yung common sense na, ikay humawak sa iyong hayupan. Bago naman kumain para sa iyong sarili, maghuhugas mo ng kamay. At hindi po yun masama. Pero, yung ikilabagin mo na ang salita ng Panginoon dahil lamang hindi ka naghuhugas ng kamay, yan po ang mali na. Yan po yung lumalampas sa boundary. Ngayon, ganun din po, hindi masamang magbigay sa Panginoon. At dapat mong gawin yun, nagkakasala ka. Sabi ng Panginoon, ibigay mo ang sa Panginoon. Pag hindi mo binigay, nagkakasala ka. Ngayon, hindi po yun masama. Ang masamay ganito, nagbibigay ka na lamang sa Panginoon at yain na ang iyong mga magulang. Hindi po ganun. Dahil ang sabi po ng Biblia, yan po'y gawain lamang ng mga matanda. Pero, hindi dapat mawalang halaga ang salita ng Panginoon dahil lamang sa mga pamahiin. So, bilang isang Pilipino po, tayo aminado na napakadami nating pamahiin. Huwag kang magwawali sa gabi, huwag kang ganyan, huwag kang tatapat yung anong tayo ng buwan, yung iyong oro mataplata ng hagdan. Madami po. At yan ay mga pamahiin na hanggang ngayon, mas madaar. Baka nga po ilan pa sa atin, nakiniwala pa din sa pamahiin. Nag-iiwan pa din ng... Magda po. Sorry po. Matthew 15, verse... Nga po malapit na uli yan. Pero yung pong magbigay sa inaanak ng pamasko, hindi po yun masama. Ako nga pala ninong na din ni Amber. Then verse 6. Sige ba, pakibasa nga po rin sabay-sabay. Ready now? Read.
Okay, sabi diyan, ay hindi niya igagalang ang kanyang ama at niwalan ninyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kaya po naging mali, yung kanilang ginagawa ay dahil nga po yun ay sinasabi lamang ng salit-saling sabi. Hindi na dahil utos ng Panginoon. Ngayon, kaya po hindi masamang hindi masamang mag-practice po ng ganon hanggat hindi mo nilalabag ang utos po ng Panginoon. Ngayon, sabi po dito, huwag tayong maging mapagpaimbabaw tulad ng mga pariseyo at eskriba. Alam niyo po, madalas din nangyayari yan sa atin. Ay, ako na may nasa simbahan, miski huwag na magbali sa bahay. Ako na may naghuhugas sa simbahan, siya, huwag na maghugas sa bahay. Ako naman ay masipag sa simbahan, di huwag na magsipag sa bahay. Alam niyo po, pag yan ang ating katwiran, tayo nagiging pariseyo na din. Tayo ay nagiging katulad na rin na okay lang siguro naman unahin ng Panginoon, tiyain ang ayong mga responsibilidad. Hindi po ganoon. Kaya mahalagang ang ating paniniwalaan ay iyong nababasa sa iyong Biblia, iyong napapakinggang tama, at iyong mismong inaaral, at iyong napapatunayan sa iyong mismo, sa iyong sarili. At para po yan, mahalaga po yan ni ating maagapan bago po lumala. At huwag maging katitusuran sa bahay. Bayga sa simbahan, ikikasipag-sipag mo, kita doon sa live, map ng map. Samantalang yung iyong basin, nasa ilalim pa din ng iyong higaan. So ngayon, bakit naman ito yung nangyayari po sa atin? At hindi po para kayo i-condemn. Okay po ha? Yan po ay dahil, para tayo itama, dahil ganyan din po ako. Sabi nga po palagi, sabi ng mga preacher, bago tamaan ng mga nakikinig, ay unang tinatamaan at sugatan na ang mga nagsasalita. Kilala po ako ni Papa, at madaming dapat itama. Pero sabi po ng Biblia, babalik tayo palagi ang ating mong basehan ay ang salita po ng Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag tayo maging katulad ng mga pariseyo at ng mga eskribang mapagpaimbabaw. Yung pong parang movie dati, Doble Cara, na ang ganda ng image pag-isimbahan. Ganoon din naman, ang pangit ng image sa bahay. And vice versa, ang sipag sa bahay, masunurin. Ayaw masipag pumasok sa school. Magandang ginagawa palagi ang project, masunurin sa magulang. Pero sa simbahan naman, opo, susulat, aalis. Walang nangyayaring paglilingkod sa simbahan. At dahil madami pa akong gagawin sa bahay, ganyan. Yan po nangyayari. Diyan tayo nagiging pariseyo minsan. Nagkakaroon tayo ng imbalance. Hindi masamang sumunod sa mga magulang. Tama po silang sundin, utos po yan ng Panginoon. Pero hindi naman dapat pabayaan ng Panginoon dahil sa mga bagay na yan. Ayan po ang ating binabalanse ngayong gabi. Ang sabi po din ng Biblia, ito niya po, sabi dito, yung mga ilan na ito na nangyayari sa atin ha, at ito po yung minsan ko naririnig. Ako hindi muna sisimba at may bisita sa bahay. Nakasanayan kasing i-entertain muna, miski linggo. O, nangyayari po yan. Dahil nga meron ka ng kinagastan, nakakaya, may dumating sa bahay. Siya, yae mo na sa Panginoon. At nangyayari po yan. Ngayon, anong ating mas pinapriority na? Yung salit-sabi ng mga matanda, yung ating kinagisnan. Siya, yun ang aming kinagisnan na pag may dumating sa bahay. Anong dapat mong unahin? Ang salit-sabi, ang salita ng Panginoon. Ang Panginoon dapat. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Kaya po dapat sa ating bawat napapakinggan magkaroon ng application at hindi pa huli ang lahat para itama ang ating mga pagkukulang. Ano po ang meron dito? Ako hindi mo na a-attend at may project ako. Ako na may nag-aaral para din sa Panginoon. Ang ganda pakinggan. Ako na may nag-aaral. Pag ako na may nakagraduate, ako na may magtatay sa simbahan. Pero pinapabayaan mo ang pagsimba. Pinapabayaan mo ang soul winning at ika naman ay sub-sub na sa pag-aaral. Pero alam niyo po, ang mas bigyan natin ng emphasize ay yung mga salit-sabi. Mag-aaral ng ayos, walang masama. Maging cum laude, magna cum laude, summa cum laude, summa cum laulau. Ano man ang iyong makuhang yan, ay wala pong masama. Pero yung mapabayaan mo ng Panginoon dahil lamang sa pagkuha na yan, ay dyan po tayo magkakaroon ng problema. Dahil napapabayaan natin sa Panginoon dahil sa ating mga inuuna. At pwede na mangyari. Dahil lamang, pero debatable pa din na pag inuuna mo ang Panginoon, mapapabayaan mo ang iyong mga bagay-bagay. Hindi po. Sa akin pong view, pag inuuna mo ang Panginoon, kasunod na yan. Ang mga dapat mong gawin. Magiging responsable, ikaw ay maging masipag, ikaw ay maging masunurin, kasunod na yan kapag inuuna mo ang Panginoon. Kaya dapat tamang iyong pattern. Unahin mo ang Panginoon, saka mga bagay na yan.
Kasi pag binago mo yan, dyan na maglalahok-lahok, dyan na lalahuwagi. Ano yun? Magluluwagi. Tama, gano'n? Maglalahuga. Yeah, sorry po. Diyan na maglalahuga. Tingnan niyo po, isa pa din. Isa ding nangyayari. Maglalahugi. Pentachuch. Sa'yo dyan, gagastusin ko muna itong giving ko at ibabayad ko na lang kapag nakaluag-luag. Maganda pong pakinggan dahil, Lord, pautang muna. At hindi ko muna ibibigay. Pag ako nakaluag-luag, saka ako ibibigay. At yun na nakagisnan mo. Ngayon, ang sabi ng Biblia, dapat mo siyang unahin ang sa Panginoon ay sa Panginoon at hindi ka niya pababayaan sa iyong mga pangailangan. Pataas nga po ng kamay ng subok ng ating ginagawa yan, na pag inuna ang Panginoon, hindi pinagkukulang. Aba, parang gusto pang testingin ng iba. I-testing niyo po. At kami na mismo nagpapatunay na hindi po kayo pagkukulangin ng Panginoon. Pero dapat ka din magsipag. Hindi naman nga dahil inuuna ko ang Panginoon at iintay ko na lamang dumating na isang sakong bigas sa bahay. Hoy, walang ganon. Gising. Ang inuuna ng Panginoon ay nagsisipag. Ang binigay ng Panginoon ay Linggo at Merkules. Anong gagawin mo sa Martes, Lunes, Huwebes, Biyernes, Sabado? Ay magsipag. Okay po, bilang kami mga full-time worker, ang dapat namin gawin, magsipag sa Panginoon, mag-soul winning, at bilang kayo namin nasa secular, diyan kayo nilagay ng Panginoon, yan ang panawagan sa inyo, diyan kayo magpakaigi. Magpakaigi tayo kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Ay po, kaya wag niyong gagawin sabihin, gagastusin ko muna ang giving at saka magbabayad kapag nakalog-log. Baka tayo maging ikan, kami ngayon nagkikentuhan, kailan ba yun? Kagabi, kasi naghuhulog sa tibyo. Wala namang masamang mag-ipon, kaso nga lang, pag yan tights mo, nasa tibyo mo na din, ay baka lumubog ang boys room. Ay, ang mga worker palang mga boys hindi nagtatights at mabigat na ang tibyo. Ay, baka tayo madama niya, baka biglang magka-sinkhole. Nandiyan, pinag-aralan. Si Ikan, bakit nilubog kinain ng lupa? Dahil mayroong tinatagong dapat. Hindi dapat nila tinatago. So, ang sa Panginoon, huwag po natin tatago. Baka magka-sinkhole bigla. Biglang nabutas sa iyong bulsa, patay. Alam na kung nasa ang dapat ay sa Panginoon. So, ngayon, ang tradisyon po dapat ay hindi natin dapat ninalamang sa salita po ng Panginoon. Huwag nating mas bigyan ng emphasize at kahalagahan ng mga sabi-sabi. Kundi ating mas unahin po ang Panginoon. At yan po kasi ang nangyari dito sa verse. Ang sabi diyan, yung pong aking ibibigay sa inyo, binigay ko na sa Panginoon. So, ang sabi po ng Biblia, kaya kanong point sila ng Panginoon Sabi ng verse 7, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias. Yan po yung mababalikan natin. Sa Isaiah chapter 29 verse 13. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. At yan po ang madalas nangyayari sa atin. Paglinggo, praise the Lord, let the people rejoice. Malapit ang puso, ang nguso, pero malayo ang puso. Pwedeng palagi ka nakikita, masipag ka sa ministry, pero ang puso malayo. At alam niyo po yan, hindi mo kayang panghawakan yan. Lalabas at lalabas ang panghihina mo sa Panginoon. Kaya habang tayo ay nagpapatuloy magpaayos, wala naman pong perfect. Bawat isa sa atin na nagkakamali, nagkukulang. Pero ang dapat gawin, dapat na ba tayong tumigil dahil tayo nagkukulang? Hindi tayo naligtas ng Panginoon para tumigil. Ang binigay niyang kaligtasan sa atin ay para mag-taste din naman hanggang siya'y bumalik or kung tayo man po ay kunin ng Panginoon. So, sabi po din ng Biblia, verse, atin din pong itama. At yan po ang verse number 3, yung pong tinatawag nating truth. So, ang number 1 po ay yung Torah, o yung pong utos po ng Panginoon, hindi utos ng kung sino man, ang Panginoon po mismo ang nagsabi. Then number 2, ano naman yung tradisyon? Ano po yung kanyang pinapractice at yung ba'y tama? At atin pong napatunayan na hindi yun tama. Hindi dapat sapat lang na inuuna mo ang Panginoon at pinapabayaan mo ang iyong mga magulang. Hindi rin namang focus ka sa iyong mga magulang at kinakalimutan mo ang Panginoon. Muli po, walang masama sa business, walang masama sa pag-aaral, walang masama sa pamilya. Yan ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi para ikailayo niya. Yang mga dapat, yung blessing ay nagpapalapit dapat lagi sa nagbibigay ng blessing. Hindi nung nabigyan ng blessing ay palayo na at mas mahal na yung blessing. Ang pagpapala ay dapat magpalapit sa nagpapala at hindi dapat nagpapalayo. Kaya ka napapalo. Okay? So, sabi po sa number 3,
itama po natin yung kanilang mga tradition. Ano po ba yung truth? Sabi po ng Biblia, sa verse 6, pakibasa pong sabay-sabay, ano man pong translation na meron kayo. Ready now? Read. Sa English nga po, pakibasa na may mga English version. Ready now? Read. Yan. So nawawala ng epekto ang salita ng Panginoon dahil mas pinapractice nila ang salit-saling sabi. Pero ano po ba ang katotohanan? Sabi po ng Biblia, unang truth na pinaliwanag ng Panginoon ay sa verse 11. Di ka po ang issue ng simula. Bakit ang iyong mga alagad ay hindi naghuhugas ng kamay? Itinama po yun ng Panginoon. Verse 11. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Hindi yung pumapasok sa iyong bibig ang nakakadumi sa iyo. Hindi dahil kumakain ka ng kanton ay kayo sumasama ng tao. Hindi dahil kayo Sorry po. Hindi ko po dinadjustify ang pagkain pa ng kanton. So, hindi... So, sabi po ng Biblia, wag na pong kanton. Kumakain na lang na madumi ang kamay. Hindi dahil kumakain ka ng madumi yung kamay, ay dumi-dumi na din ang iyong katawan. O dumi-dumi na ang iyong kaloob. Bakit? Dahil pag kumain ka niyan, kakain ng punguin mo, madadigest mo, at lalabas din sa daanan ng dumi. Mawawala din yan. Dahil ang iyong defilement sa panglabas, ay panglabas lamang din ang mahawa. Pero ang sabi ng Panginoon, yung lumalabas sa iyo, yan ang dapat mong ipaayos sa Panginoon. Bakit? Ano po ba ang lumalabas sa ating mga tao, sa ating mga puso, yung tayo mga hindi paligtas? Ito po ang palagi nagiging verse kapag sa puso ang usapan. Ano naman ang iyong puso? Verse 18. Datapwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig, ay sa puso nagsisipang galing, ay siyang nakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang pag-iisip, ang pagpatay, ang pangalunya, ang pakikiapid, ang pagnanakaw, ang pagsaksasi, sa di katotohanan, ang pamumusong. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao, datapwat ang kumaing hindi maghugas ng kamay ay hindi nakakahawa sa tao. So baka kayo po ay naniniwala pa din sa sundin mo lamang iyong puso, ha? Wag po kayo doon. Kapag tumibok, wag niyo po follow your heart. Kung ano tinitibok na iyong puso, yun ang iyong sundin. Kalokohan. Dahil sabi ng Biblia, yan ang laman ng iyong puso. Puro kasalanan, puro kasamaan. Pero tayo nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan na tayo ng pusong bago. Tulad pag ng isang water jug na mayroong daga sa loob, miski kiskisin mo yung labas, masabunin mo, iyong lagay ng pampakintab. Pag binuksan mo yan, lasang daga pa din yan. Dahil dapat mo nang ayusin yung nasa loob. Ayos na po ba ang ating nasa loob? Ayos na nga po ba? Nalinis na po ba ng Panginoon ating mga puso? So atin mong i-practice ang may marong malinis sa puso. Okay po? Tamang tayo nagkakasala pero iba yung nagsisikap. Okay po, ang sabi ng Biblia, ano yung unang truth? Hindi po sa panglabas ang nakakahawa sa tao, kundi yung lumalabas sa atin. So wag tayo maging katulad ng mga Pariseo, uy, hindi naghuhugas ng kamay. Makasalanan. Pero tinama ng Panginoon, ano man laman ng iyong puso. Defilement comes within. Okay, ang na-emphasis ng mga Fariseo ay ang paglamas na paglilinis, pero ang dapat masusyonan ay ang pangloob. Pangloob. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon na binago ang ating loob. Kasi pwede naman tayo maging masipag, pwede tayo mag-donate ng mga property, pwede tayo maging deboto. Pero hanggat hindi nababago ang iyong nasa loob, wala din. Sayang lamang. At meron pa ding condemnation na mangyayari. Meron pa ding sisingilin sa iyo ang Panginoon. Pero tayo nagpapasalamat, kung tayo man ikunin ng Panginoon ngayong gabi mismo, o dumating siya ngayon, tayo nakakatek ng langit. At inyo pong ipagpasalamat yan. Ano po yung pangalawang? Tinama po ng Panginoon yung truth. Verse 17 to 18. So yun po yung tinama niya, yung una po pala yan. Then Romans chapter 3, verse 31. Pakibasa nga po, inyong highlightin, maganda ding verse yan. Para ipamuhay. Romans chapter 3, verse 31. Ready now? Read. Kundi, pinagtitibay. So, ang 10 Commandments po, ate po namin na tayo po hindi maliligtas through 10 Commandments, pero wag naman nating isa sa walang bahala ang 10 Commandments dahil tayo ay nananampalataya sa Panginoon. Hindi dapat natin
Siya, hindi, wag na tayo sumunod sa mga magulang, wag na tayo pumatay na, tayo mga lunya na, dahil tayo naman ay nasa ilalim na ng biyaya eh. Sabi po ng verse, huwag namang mangyari. Ayaw ko pa iligtas na eh. Eh di ako gagawa ng mga masama. Hindi yung ganun. Huwag namang mangyari. So ang kautusan po ng Panginoon, yung iyong paggalang sa iyong mga magulang, ay dapat mo pa din gawin. Dahil yan ay mas pinatitingkad ng pananampalatayang meron ikaw. Dahil ikay naniniwalang ikay palangit na, ikay naniniwalang ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan, dapat lalo kang lumalim sa paggalang sa iyong mga magulang. Dahil yan pong utos ng Panginoon, ating mas lalong pagtibayin na hindi natin kayang sundin ang Ten Commandments, pero tayo nagpapasalamat na hindi dito nakabase ang ating kaligtasan, kundi sa ginawa ng Panginoong Hesus at sa iyong pananampalataya. At ang pananampalataya po hindi nanggaling sa atin, yan po yung nanggaling sa Panginoon. Okay, so sabi po ng Biblia, tinaman niya po din, we should not like be the Pharisees and the scribes. Nababaling sa tradisyon ang pagsunod kaysa sa utos mismo ng Diyos. Nababaling na. Isa pong dapat nating malaman, Proverbs chapter 23, 22. Proverbs chapter 23, verse 22. So maganda pong maging makulay ang inyong mga Bible dahil sa inyong kababuklat. Sabi po diyan sa verse 23, pakibasa nga po. 23, 22 muna po. 23, verse 22. Pwede now? Read. Yan, may mga life verse pala mga nanay eh. Sinasabi, huwag mong hawakin ng iyong ina kung siya tumanda na. So sabi po diyan, malinaw na sinabi ng Biblia, ang katotohanan ni ganito, dinggin mo ang iyong ama, igalang mo, nung ikay naging anak, at huwag mong hamakin ng iyong ina kung siya tumanda na. Huwag namang mangyari na tayo dumating sa point na tayo ay nakakatayo na sa ating mga sariling paa, tayo kumikita ng pera, ay tayo makalimot na sa ating mga magulang. Yung kanilang sakripisyo hindi pa rin mapapalitan ng iyong kayang gawin ngayon. Dahil ginamit ng Panginoon ng iyong mga magulang para tayo mabuhay. So sabi po ng Biblia, katotohanan diyan sa truth, pinapagalang po tayo, pinapasunod tayo sa ating mga magulang. At atin po na pagkalan last time, na hindi porket sinabi ng iyong magulang ay dapat mo natin sundin. Pag sinasabi ka ng magnakaw, ay hindi mo na dapat sundin. Pag sinasabi ka ng pasindi naman doon sa grilyo, meron na tayong lisensya para hindi sumunod. Pero hanggat yan isa kay bubuti mo, magbasa ka utoy ng Bible, ay magbasa. Manalangin ka utoy, ibigay mo ang iyong tithes, ikaw ay mag-soul winning, ikaw ay mag-minister, ikaw ay maglingkod, ay dapat po natin sundin. Dahil yan ay para din sa atin. Wala namang magulang na sa katinoan na ipapahamak ang kanyang anak. Kaya po dapat ang magulang bilang isa ding magulang, dapat tama din ang iyong ituturo sa iyong mga anak. Sa iyong mga apo. Dahil yan ang kanyang kalalakihan. So dapat tayo mismo ay rooted. Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang sinabi ng Biblia? Paano ang kinakayahan ng iyong mga anak ay tradisyon? Di sila lalaki na lamang na mali. Kaya dapat tayo ay nakabase sa katotohanan ng sinabi po ng Biblia. Dapat sundin ang mga magulang hanggat tama ang sinasabi. Ito pong verse. Colossians chapter 3 verse 20. Sabi pa ng Biblia sa Colossians chapter 3 verse 20 ay ganito. 3:20. Mga anak, tayo po lahat yung mga anak, wala lang po siguro ditong putok sa buho or galing sa sagingan. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Mga tamang bagay, sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Ang tao ngayon, ano ba yung makakalugod sa Panginoon? Ano ba yung will of God? Ito ang will of God. Sundin mo ang iyong mga magulang sa lahat ng mga bagay. Hindi mo kayang sundin ng Panginoon kung sa pagsunod pa lamang sa mga magulang, hindi mo kayang gawin. Ako'y magpapakamartir. Ako'y magpapakamasipag. Pero pag ikay basta sa iyong mga magulang, sayang. Dahil ito ang totoong nakalulugod sa Panginoon. Ang sundin ang mga magulang. Yan po ang katotohanan. Kaya po tayo bilang mga anak, tayo subject lahat dito. Tayo po'y sumunod at gumalang sa ating mga magulang. Isa pong verse, Hebrews chapter 12, verse 15. Ito naman po naging issue. Madalas, pakibasa nga po sa inyong mga Biblia, Hebrews chapter 12, verse 15. Okay, ang nais lang po natin tingnan dyan ay yung
Baka kayo, verse, napakaingatan na baka ang sinuman ay di makabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabagi ng anumang ugat sa kapaitan. Ibang kapaitan. Alam niyo po minsan ang mga anak ay nagtatanim ng sama ng loob. Na, ay, hintayin niyo lang akong kumita ng pera at kayo kakalimutan ko na. Hintayin niyo lang ako makatayo sa ayong mga pat, kayo yain na. Pero sabi po ng Biblia, huwag tayo magkaroon ng pait. Ang mga magulang po natin hindi perfect. Alam natin yan. At wala pong perfect kayong magulang na makikita. Sasabihin ng iba, kung ilang mga magulang ko, okay sana, mas mabait. Sabi naman yung mga magulang, kung ilang anak ko, di wala kayong ano. Kaya po wala talagang perfect. Kaya wag po tayong magkakaroon ng pait sa ating mga magulang. Mabigat, dahil pwedeng talagang sumama ang ating loob sa ating mga magulang, meron tayong tampo. Pero ang sabi po nito, ito yung utos ng Panginoon. Ito yung pinapagawa niya po sa atin. Huwag tayong magkaroon ng pait sa ating sarili, lalong higit po sa ating mga magulang. So yan po ang katotohanan. At sana po tayo lumalim dyan, na hindi dapat nating pagbanggain ng dalawang mabuting bagay. Ang sabi po ng Panginoon, balik po tayo, Matthew chapter 15, tamang igalang ang mga magulang, tamang igalang ang Panginoon. Anong unahin mo? Unahin mo ang Panginoon at kasunod na niyan. Okay po, sabi nga palagi, ang tamang balanse ay una ang Panginoon. Yun, balanse pero una ang Panginoon. Ganun po ang formula ng Panginoon. At kapag hindi ganun ang formula mo, diyan ka na maglalahuga. Diyan ka maglalahuga. Pag mali lang yung pattern. So, yan po ang truth. So, sana po tayo lumalim sa katotohanan. So, mali na po. Number 1, ano nga po? Yung Torah. Ito po yung sinabi ng Panginoon. Number 2, yung pong tradisyon. Tinama po ng Panginoon ang mga marating tradisyon. At kung tayo po mayroon pa ding mga tradisyong ginagawa ngayon, ay tayo po yung magpatama sa Panginoon. At hindi pa huli. At number 3, yung pong truth. Bilang mga magulang, ang tamang ituro sa mga anak ay yung totoo, yung naka-base sa Bible, at bilang mga anak naman, dapat sundin ang mga magulang hanggat tama at nakaayon sa Biblia ang kanilang mga inuutos. The number 4, yung pong, application. So, ito na yung palagi nyo maririnig sa akin, hanggat hindi mo isasagawa ito, palulungkutin ka lang. Gusto po ng verse, Ecclesiastes chapter 1, verse 17. Hindi pong guhitan ito sa inyong mga Biblia. Wag lang pong kulay itim. Ecclesiastes chapter 1, verse 18. Ito yung tinatawag nating sorrow of knowledge. Verse 18. Nandiyan na po kayo? Okay, pakibasa po sabay-sabay. Ready now? Read. Sapagkat sa maraming karunungan at maraming kapanglawan at siyang nananagana sa kaalaman ay nananagana sa kapanglawan. Ito po yung totoo. Sa mga matalino at sa madaming nalalaman. Kasi sa pagdami ng iyong nalalaman, mas madami kang accountability. Ngayon, ating napakinggan na dapat igalang ang mga magulang. Ay hindi mo ginagawa, palulungkutin ka lamang nito. Alam mo ang truth, alam mo ang salita ng Panginoon, alam mo ang maling tradisyon, pero hanggat walang nagiging application sa ating mga buhay, sayang lamang. Nasasayang ang ating mga natututunan kung tayo ay nakatanim pa din sa mga mali nating nagagawa. Kaya po, ang dapat natin gawin, tayo, pag napakinggan kagad natin, apply, at dito natin matutunan na tama pala ang sinabi po ng Panginoon. Kung ang mga magulang ayaw ipahamak ang kanilang mga anak, lalong higit po ang Panginoon. Ang kalooban nga sa atin ng Panginoon ay tayo ay lumakad na matuwid. Pero tayo sinagip pa din niya kahit nung tayo ay nagkamali. At yan po ang biyaya ng Panginoon. So, ang sabi sa application po, una, hindi dapat pinag-aaway ang marehong mabuti. Huwag natin pagbabanggain ang dalawang dapat mo namang ginagawa. Huwag mong pagbabanggain ang pagsunod sa Panginoon at ang pagsunod sa mga magulang. Dahil sabi po diyan, ang nagsasabing, nandiyan po ba nakalagay? Ang nagsasabing mahal ang Panginoon ay minamahal at ginagalang ang magulang. Yan, hindi dapat pinag-aaway ang parehong mabuti. Then, ang nagsasabing mahal ang Panginoon, I love the Lord, ako'y nananampalataya, ay minamahal at ginagalang ang magulang. Mayroon pong epekto ang paggalang po sa Panginoon. Then, pangasunod, at ang nagsasabi naman na mahal
At ginagalang niya ang magulang ay unang mahal at may galang sa Panginoon. Mababaw naman po Tagalog yan. Yan po yung ating naiintindihan. Na kapag once mo na ginalang mo ng Panginoon, minahal mo na siya, kasunod na nito, ang ating kapwa at ating mga magulang. Kaya po sa Golden Rule, igalang mo, mahalin mo ang Panginoon, ang buong puso mo, kalalo mo, lakas mo, pag-iisip mo. And sunod, mahalin mo ang iyong kapwa. So mayroon pong pattern na ibinigay po sa atin ng Panginoon. So, wag po natin pag-aawayin yan, hindi katulad ng mga Fariseo na nagbigay na naman ako simbahan, ay yain na ay mga magulang, hindi po ganoon. Parehong mabuti yon. Kaya po dapat tamang epekto ang mangyari po sa ating mga buhay. Sabi din po dito, pag naman po masunurin at magalangin ang inyong mga anak, hindi na po masama mag-reward. Hindi yung sumunod na kasi pinalo mo pa, hindi naman po ganun, hindi naman masama mag-reward. Kita niyo naman naghuhugas ng plato. Kita niyo namang nagsisikap talaga. Sa mga magulang, hindi naman po masama mag-reward. Po. So, ito yung hindi ko pa ito po sobrang maintindihan dahil hindi pa naman ako magulang. Pwede niyo akong balikan, saka ka maintindihan, pagiging magulang na. So, kaya po, standard palagi natin ay ang Biblia. Ngayon, sa mga anak po, hindi masama na sila ibigyan ng reward. Hindi naman po yun pag-i-spoil. Magkaiba po yung spoil sa nagre-reward. Kung ayos naman, kasi ang Panginoon po mismo nagre-reward. So may reward po sa Panginoon mismo ang mga nagsisikap sa Kanya. Ngayon, kung ang mga anak niyo po yung nagsisikap, hindi na po masama siguro. Okay po. Pero wag din naman malilingat ang kanilang mga isip na kaya nila gagawin mo yun ay dahil ng reward. Okay, so yung pong ating dapat pabalansin pa din. Then, isa din po sa bagay na makikita na sa application, dahil nga mahal natin ang Panginoon at mahal natin ang mga magulang, iba ang giving sa Panginoon at iba ang giving sa magulang. Iba po ang tithes, iba ang love gift sa mga magulang. Iba yung hindi love gift sa magulang ang kinuha mong nakaw na tithes. Kaka-sweet naman ang ayong anak, nagbigay ng flower. Saan galing? Ay ako po hindi nag-tithes. Nadamay po tuloy ang iyong magulang na walang kaalam-alam. Iba po ang giving sa Panginoon at iba ang giving sa mga magulang. Asa sa mga testimony po, pagkahawak ko agad ng pera, hiwalay na agad sa Panginoon para hindi na agad magalaw. At ganoon din po sana inyong gawin dahil nakakatukso po yan. Ang pera, pag humawak na sa Panginoon, ito. Mahawakan ko lang, ibibigay ko sa Panginoon. Pag dumating naman, nangangatal na. Kaya po ang sabi ng Biblia, iba ang sa Panginoon, iba ang sa mga magulang. Okay po? So, magtapat tayo sa Panginoon at tayo magtapat din sa ating mga magulang. At pag naman po tayo sumusunod sa Panginoon, hindi niya tayo pinagkukulang. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga ng Panginoon, ang mga maya nga, nakita ka po kayo ng mayang pumapasok sa kambrasya? Wala. Nakita ka po kayo ng mga maya na pumapasok sa buklod? Nanghihingi? Wala. Pero sila nakakakain. Wala naman silang ginagawa, pero ang Panginoon, hindi sila kinakalimutan. Lalo ka pa. Ikaw inilikha niya, iniligtas niya, binubuhay niya, ay anong dapat mo ikatakot? Ang mga ibon ay hindi pinapabayaan ng Panginoon, ikaw pa ang puro. So tayong lalong higit, ay hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Pero meron kang dapat gawin, magtiwala ka. Magtiwala ka sa Panginoon. Then, sabi po diyan, isa din po sa application, dahil nga hindi naman masama ang igalang mga magulang, if they are sick, we should take care of them. Pag yung mga magulang naman talagang nakahirata at nilalagnat na, ay hindi na po masamang kayo naman magpunas-punas. Maglagay ng towel, ilagay sa inyong mga magulang. Ay yun ang ginagawa ng inyong mga magulang kung kayo may sakit. Talagang hindi makakatulog. Sabi nga, ngaling-ngaling istrohin yung sipon. Ngaling-ngaling na, dahil sa pagmamahal. Ganon sila magmahal. Kaya pag dumating naman sa point na sila yung nangangailangan, hindi masama. Hindi na yan masama. Hindi na yan ikaw ay nagpapakamartir na. Hindi yun po gano'n. Dapat lamang yun dahil mismo sabi ng Panginoon, hindi mo dapat pagbanggain. Kung mahal mo ang Panginoon, mahalin mo ang iyong mga magulang. At subject naman po tayong lahat diyan. If they need a place to stay, we should offer our home. Kapag ang mga magulang ay nagkakaroon ng mga problema at nais ng matatakbuhan, dapat ay maging bukas ang ating mga tahanan sa mga bumukod na. So, sabi mo ng Biblia, kung ang inyong mga magulang naman ay nangangailangan ng comfort, dapat ang mga anak ay naandyan din.
Dahil nung tayo may mga problema, bukod sa Panginoon, tayo tumatakbo sa ating mga magulang. At hindi lang naman anak ang may problema. Ang mga magulang ay nagkakaroon din ng problema. So kung kailangan nila na makakausap, makapagdausan, ang mga anak lang ay mahina ka nilang ganyan. Alam mo, kailangan, hindi natin mabigay yung dapat na comfort. Pero yung ikaw yung nakikinig sa kanila, ay malaking bagay na po. Yung ikaw yung nakikinig sa kanilang mga kwento, sa kanilang mga nais sabihin, nais i-open, hindi na masama. Na ganun yung makinig po sa kanila. Then, if they need help with household and or yard work, we should step up to assist. Kung kailangan nila magtatabas sa kanilang mga bahay-bahay, at hindi na kahit masakit na ang tuhod, dapat na andun tayo, ikaw naman na magtabas-tabas. Ikaw naman maglinis-linis. Habang namamahimay ngayon nagtatabas-tabas. Dapat na andun pa rin tayo. Hindi porkit ikihimawalan sa iyong mga magulang, inakat na din yung inyong relationship. Hindi po yung ganon. Kung kailangan nila, kunwari, ay, pa-register naman ang ISIM at hindi naman ako marunong kayo. So, hindi naman masamang sila tulungan. Patulong naman dito, pasuyo naman ito. Hindi na po yun masama. Dahil mismo utos po ng Panginoon na sila ay sundin. Kahit po sa mga ganong kailit na mga bagay, yun po yung na-appreciate nila. At yan po ang dapat nating maging application. Madami pong bagay na dapat nating pag-apply na ating napakinggan. Pero ilan lamang po yan. Ang tunay na nagbabalanse, inuuna ang Panginoon. Tama po yun. Ang Panginoon dapat unahin. Wala kayong nakikita ng verse sa Bible na unahin ang mga magulang bago ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, unahin siya at kasunod na yan ang mga bagay na dapat po natin gawin. Showing, ito po ang dapat din nating maintindihan bilang tayo ay dadating din at loobin ng Panginoon dumating sa ganung punto. Showing respect to one's parent is also a way to model for the next generation the way we'd like them to treat us. Kung ang gusto mong iyong mga anak, ikaw ay alagaan, ikaw ay igalang, ikaw ay mahalin, ikaw ay respetuhin, yan ang dapat mong ipakita sa mga nakikita sa iyo. So sa mga magulang na po dito, inyong ipakita sa inyong mga anak kung paano ang dapat nilang gawin. Kasi kung pakitain nyo sila ng mga bagay na hindi maganda, ay hindi natin sila masisi kung yun ang kanilang gawin. Kung pag kayo naman dumating sa point ng kalagayan ng ganun. Kaya po, ito is also a way, model for the next generation. May nakatingin po sa inyo. May mga anak, may mga tao po sa simbahan nakatingin sa inyo. And bukod sa nakatingin ng Panginoon, kita niya lahat ng iyong ginagawa, mayroon pa pong mga tao nakatingin sa inyo. At ang sabi ng Biblia, huwag sanang ikaw ang maging katusaran nila. So, ang sabi po ng kung paano gusto natin tayo itrato na po natin ngayon. Upang ito ang maging kanilang ehemplo. Then, for our last point, walang perpekto. Pwede kang pumalya. Pwede mong magkamali ka dito, pero iba ang nagsisikap. Iba yung ikaw ay nagkulang, nagtry. At hindi yung hinayaan mo na. Nagkukulang talaga sa iyong mga magulang. At lalong higit yung nagkukulang na sa Panginoon. Last verse, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ito po yung napakagandang bilugan sa inyong mga Biblia. Pakibasa nga pong sabay-sabay. Ready now? Read. Kaya kung sisikain man o nagsisino man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikalawalhati ng Panginoon. Bakit mo igagalang ang iyong mga magulang? Para sa Panginoon. Bakit mo mamahalin ang iyong mga magulang? Para sa Panginoon. Bakit mo ginagawa ang mga bagay-bagay? Para sa Panginoon. Kung hindi man yan masuklian, wala may nakikita sa iyo, ikaw ay pagod na, gawin mo yan para sa Panginoon. Dahil miski yung pag-inom, simpleng bagay, pagkain, simpleng bagay, ay dapat gawin para sa Panginoon, lalong higit po ang kanyang mga utos. Kasi sayang, kung hindi, gagawin mo din naman, ay pagpapembawa pa. Gawin agad natin para sa Panginoon. At dyan ang hugot natin. Ito yung ginagawa natin para sa Panginoon. Para tayo magsikap na magkaroon ng betterment sa ating mga buhay. So sana po yung naging blessing po ang ating mensahe po ngayong gabi. Yung kaya pala sinabi ng Panginoon, yung honor not his father and his mother, hindi para sa way ng mga magulang, kundi para itama. Kundi lalong mas mahalin ng Panginoon at mas mahalin ang ating pong mga magulang. Dahil lilisan. Hindi na uli yung pong malayo ng Panginoon, sila lilisan. At tayo mismo lilisan din. May mga post nga minsan sa Facebook na saka mo bibigyan ang iyong magulang ng flower, kaya pagpatay na.
Mabigat po yun. Pero katotohanan sila'y mawawala. At tayo mismo'y mawawala. Kaya hanggat tayo binibigyan pa ng Panginoon, ng buhay, ay magkaroon tayo ng buhay na sumusunod sa Kanya at lumalakad sa nais niya pong ipalakad sa atin. At lalong higit, huli, hindi niya tayo papahamak kung tayo magtitiwala sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon,